Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ilang oras ang nasasayang ninyo tuwing naiipit kayo sa matinding traffic, lalo-lalo na sa EDSA. Ayon po sa TomTom Traffic Index, umaabot sa 143 hours o katumbas ng halos 6 na araw ang nasayang sa matinding traffic ng mga motorista at commuters sa Kalakhang, Maynila noong nakaraang taon. Sa Davao City naman, umabot sa 168 hours ang nawala sa mga motorista at commuters dahil nga sa masikip na traffic noong 2025. Pag mo na ibilang ng Cebu, galing ako dyan, sobre din ang traffic dyan, no? Taon-taon, sinusuri ng TomTom Traffic Index ang traffic congestion o sikip ng trapiko sa kalunsuran sa iba't ibang lungsod. Sa datos nito, ang Metro Manila ay may average congestion level na 57%, samantalang 66% naman ang Davao City. Sinusukat ng congestion level ang dagdag na oras sa biyahe dulot ng trapiko tuwing rush hour kumpara sa haba ng biyahe kapag free-flowing ito o walang trapiko. Halimbawa nga, case in point, kung ang karaniwang biyahe sa Metro Manila kapag walang trapiko ay 30 minuto lamang, umaabot ito ng halos 50 minutes tuwing rush hour. Noong Disyembre na lang, sa kasagsagan ng holiday rush, naitala naman ang pinaka-traffic na araw sa Metro Manila na kung saan umabot sa 88% ang congestion level. Batay naman sa ranking ng TomTom Traffic Index, ang Pilipinas daw ang pinaka-matraffic sa bansa sa Asia. Sa buong mundo naman, nasa ikalawang pwesto ng traffic ranking ang Pilipinas, kasama ang Malta, na may average congestion level na 45%. Paglilinaw lang, hindi lahat ng bansa ay naisama sa pagsusuri, gaya ng China at Russia. Gayunpaman, malinaw ang mensahe nito. May krisis tayo sa transportasyon. Noong Disyembre, nagsagawa ng walk inspection sa EDSA ang mga kalihim ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kaawa-awa ang sitwasyon ng mga commuters at pedestrians na tila nakikipagdigma araw-araw sa dami ng mga sagabal sa daan at banta ng disgrasya dulot ng mga sasakyan, kabilang motorsiklo. Aniya, ang problema ng EDSA ay ang pagiging car-centric nito. Kaya kamakailan naman, nagbisikleta si MMDA General Manager Nicolas Torre patungo opisina upang makita ang kalagayan ng mga bike lanes. Kung inyong matatandaan, iniutos na DOTR Secretary Giovanni Lopez sa mga matataas opisyal ng ahensya na gumamit ng pampublikong transportasyon isang beses kada linggo upang higit nilang maintindihan ang araw-araw na kalbaryo ng mga commuters. Approve sa atin ang mga hakbang na ito mula sa mga opisyal ng gobyerno. Kung tutuusin, common sense ito at dapat regular na ginagawa ng mga lingkod bayan. Paano sila makakagawa ng patakarang pabor sa ordinaryong mamamayan kung nakaupo sila sa mga komportable at aircon ng mga sasakyan? Sana hindi pakitang tao lamang ang pagsakay nila sa tren o pagbibisikleta. Magbunga sana mga ito ng malalim na pagbabago sa kasalukuyang car-centric na sistema ng transportasyon natin. Wika nga, kapanalig. Sa Catholic Social Teaching Laudato Si, ang kalidad ng buhay sa kalunsuran ay may malaking kinalaman sa sistema ng transportasyon na kadalas ay nagdudulot ng kalbaryo sa mga mananakay. Kaya kapanalig, gaya ng paalaala sa Marcos 10:42-45, ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Greatness is service, ika nga, sapagkat sila ay nakaupo sa poder, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa lipunang inuuna ang interes ng mga mamayayaman at makapangyarihan, hindi lang pera ang ninanakaw at minabaldas, pati oras natin ay sinasayang. Mahalagang oras na ginugugol sana kasama ang pamilya o sa pagpapahinga. Kaya naman, huwag nating tanggapin na ganito lang talaga ang sistema natin. Huwag tayong magsawang ipanawagan ang pagbibigay prioridad sa mga ordinaryong mamamayan. Karapatan natin ang maginhawang pagkilos sa ating pamayanan.
hindi ang magdusa at magtiis sa bulok na sistema ng transportasyon na kinakain ang mahalagang oras natin. No? Time is gold, alam po natin yan. Hindi na ibabalik ang nasayang na oras. Naway maging produktibo ang oras natin. Ating harapin ang problema ng traffic at transportasyon. Ika nga, no? Ating harapin ang elephant in the room. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.